So guys, the SEC just released some of the list of unrecorded online lending platforms, meaning yung mga walang lisensya ng mga lending platforms. Kaya guys, lagi dapat sa legit tayo kasi kung legit yan, pwede natin sila i-report and the SEC can take action on these online lending platforms. So here are some of the list, diba nakikita nyo po dito yan, Google Play, Apple Play Store, and even mga websites. So ayan pa yung mga ibang websites dyan. Yung mga listahan na to, kompleto rin to doon sa SEC website para makita natin and laging ina-update to ng SEC. At syempre, meron ring listahan sa SEC website ng mga lending companies and financing apps or mga companies na yan na legit na may lisensya sa kanila. So guys, marahaba yung mga listahan na yan, pwede nyo i-check yan. And if ever you do need, dapat doon tayo sa mga legit. Now, syempre guys, a lot of the online lending apps, dapat gamitin nyo yan or magle-lend kayo or mangutang lang kayo kung alam nyong kaya nyong bayaran. Remember, most of the online lending, mga OLA na yan, definitely their interest rate might be higher because syempre, mas madaling mangutang sa mga online lending apps na to. Importante dito guys, if mangutang kayo, make sure na kaya nyong bayaran yung utang na yan. At the end of the day guys, kung tapal kayo ng tapal sa mga utang na yan, hindi nag-i-increase yung mga income natin, hindi natin ginagawa ng paraan para mabayaran natin yung utang na yan, guys, lulobo po yan dahil mataas ang interest. Again, remember guys, mangutang lang kung sure kayo kaya nyong bayaran and of course, find other sources of income rin as a tip para mabayaran natin yung utang natin. Because at the end of the day, mga online lending na yan, medyo mataas talaga ang interest niyan.